Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Your, Y-O-U-R, your. Sa Tagalog, iyong. Bali, ito po ay maaaring sundan ng salita na kung saan ay ang uri ay noun. Okay? Makikitandaan na po. Kasi yan po ang laging magkasunod na salita. Pagkatapos ng salitang your o iyong, noun ang isusunod natin. Kung saan yung noun po, yan po yung mga salitang ginagamitan natin ng pangalan. Halimbawa, phone, 'di ba? Yung bagay pinangalanan natin na phone, 'di ba? Pag gusto mong partikular na pangalan, kunyari Huawei, Cherry Mobile, Samsung, 'di ba po ba? Yun po yung noun. Tapos itong your natin, yan po ay possessive pronoun naman. Okay? Tagaturo lang sa ating gustong pag-usapan o tagaturo lang sa ating noun. Okay? Kung mapapansin nyo, itong your po ay siya yung tagaturo sa ating phone. Tingnan nyo, ang iyong phone. Itong iyong, yan yung your. Yung phone, yan yung noun. Bali, ito pong iyong natin ay ginagamit natin bilang tagaturo. Okay? Makikitandaan ha? Tagaturo ng noun. Makikitandaan. Kaya itinuturo ko dito, ang kasunod lagi ng your ay isang noun. Okay? So, your phone is expensive. Ang iyong phone ay mahal. Yan po. Ganyan po ang tamang pagkasunod-sunod. Tapos meron pa. Pwede din po natin, pwede pa tayo magdagdag ng iba pang salita na katulad nito, adjective, nasa gitna ng your at saka ng noun. Maaari din po. Itong adjective naman ay salita o grupo ng mga salita na siya yung nagdadagdag ideya kung anong meron sa ating noun. Halimbawa, your white phone is expensive. Ang iyong puting phone ay mahal. Kung mapapansin nyo, itong puting o white na yan yung sinasabi kong adjective, tinutulungan nitong puting o white kung anong meron sa ating phone. At yun nga ay kulay puti. Diba? Tagadagdag lang ng ideya para sa ating noun, yung adjective. At kapag ganon, gusto nyo magdagdag ng adjective, ilalagay nyo sa gitna. Okay? Makikitandaan na po. Your plus adjective plus noun. Iyong plus puting plus phone. Okay? So, your white phone is expensive. Ang iyong puting phone ay mahal. Sumunod, ito naman. Your. Kung mapapansin nyo, may apostrophe tapos RE sa huli. Yan po ay pinaikli lang ng salitang you are. Okay? Sa Tagalog ay ikaw ay. Yung R dito, yan yung I. Okay? So, ito naman yung tamang pagkasunod-sunod. You are plus adjective. O kaya, your plus adjective. Okay? Ito yung halimbawa. You are beautiful. Ikaw ay maganda. Okay? Kung mapapansin nyo, you plus R plus beautiful. Yun, you plus R plus beautiful. O kaya ito, pwede nyo gamitin, pinaikli. Okay? Sumunod. Sumunod po, ito naman. Your o kaya you are plus adverb plus adjective. Ito namang adverb, yan yung salita o grupo ng mga salita na tumutulong na tagadagdag ideya para naman sa ating adjective, hindi na noun. Okay? Pag sinabi nating adverb, tagalarawan sa adjective. Pag sinabi naman nating adjective, tagalarawan sa noun. Okay? Makikitandaan na. So, magkaiba sila ng inilalarawan o tinutukoy para mailarawan. Okay? Itong adverb, adjective. Yung adjective naman para sa noun. Pag gusto nyong ilarawan. Okay? So, you are o kaya you're so beautiful. Ikaw ay napakaganda. Yung so po dito, inilalarawan niya yung beautiful. Sinasabi nito kung gaano kaganda. Napaka ganda raw. Sabi. Kaya itong so, yan yung napaka. Okay? Inilalarawan niya yung ating adjective. Ayan po. You're so beautiful. Ikaw ay napakaganda. Okay? Your plus adverb plus adjective. Sumunod, maaari din po tayo gumamit ng your plus verb.
na may ing sa dulo. Ibig sabihin ng verb na may ing sa dulo, yan po yung action na ginagawa ng ating pinag-uusapan. Pero, ang panahon po ay sa sandaling ito. Nagaganap ngayon. Okay? Pag may ing sa dulo. You're o kaya you are driving now. Ikaw ay nagmamaneho ngayon. Kung mapapansin nyo, nagmamaneho, ibig sabihin sa sandaling ito, nagmamaneho ka. Okay, maaari din pong ganitong kombinasyon. O kaya ganito. You are plus noun lang. Maaari din po ito. You are a doctor. Ikaw ay isang doktor. Kung mapapansin nyo, pagkatapos ng you are, ang isusunod natin ay noun. Okay, at yung noun natin dyan ay itong doktor. Okay? So, you are a doctor. Ikaw ay isang doktor. Tapos, dito naman po sa yours, may S naman yung dulo. Ibig sabihin yan, iyo o sa iyo. Okay? Ginagamit po natin ito pagkatapos ng linking verb. Ang linking verb po ay maaaring is, o kaya are, o kaya was, o kaya were. O kaya am. Okay? Sa Tagalog ay. Okay? So, that is yours. Yan ay iyo. They are yours. Sila ay sa iyo. It is yours. Ito ay sa iyo. Okay? So, yan po. Tapos na po tayo. Bali, itong mga napag-aralan natin na your, you, o kaya yours, ang tawag po sa kanila ay pronouns. Tinuturo lang po, sila ay ginagamit para maituro lang yung ating pinag-uusapan o kaya hindi pinag-uusapan na noun. Okay? So guys, pansamantala, tapos na po tayo. Sana marami po kayo natutunan and maraming salamat nga pala po sa mga nanood ng ating video, lalo-lalo na sa mga nagsasubscribe, nagla-like at nag-share at nagko-comment sa ating video. Good day po muli sa inyong lahat.